Nagsimula ang episode nang si Baba Voss ay gumagala sa kagubatan. Dala-dala ang dalawang maliliit na sanggol. Sila ay nasa isang repurposed na maleta. Parang may hinahanap siya nang biglang may lumitaw na oso sa likod niya. Nagulat siya nito at napabagsak sa isang dalisdis. Nahulog din ang maleta kung saan nakalagay ang mga sanggol at nahiwalay sa kanya. Nagtago siya at umaasang aalis ang oso, ngunit nakuha ang atensyon nito ng iyak ng mga sanggol. Pumunta ito sa direksyon ng mga sanggol. Sinubukan ni Baba Voss na ilipat ang atensyon nito sa kanya. Humarap ito sa kanya. Natisod siya ng mga piraso ng troso. Ang atensyon ng oso ay muling bumaling sa mga sanggol. Inihagis ni Baba Voss ang isang piraso ng troso sa direksyon nito upang muling makuha ang atensyon nito. Muli siyang hinarap ng oso. Sinusubukan nitong atakihin siya sa pagkakataong ito. Pinaksak ito ni Baba Voss ng maraming beses, ngunit tila wala itong epekto. Nahanap niya ang kanyang palakol at tatagpasin na sana niya ang oso nang may biglang dumaan na palaso. Tinamaan ito ang oso at namatay ito. Ininspeksyon niya ang oso at nalaman niyang tinamaan ito ng palaso. Naalarma siya na may taong may dala ng palaso sa malapit. Sinubukan niyang patahimikin ang mga sanggol. Isang kaluskos ang kanyang narinig at tinanong kung sino ito habang hinahanda ang kanyang palako. Umagot ito nang nakikita niyang nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Tinanong ni Baba Voss kung siya ba ay si Jer Lamarel. Lumapit sa kanya ang lalaki at sinabing siya nga si Jer Lamarel. Tinanong ni Baba kung pumunta ba siya para kunin ang mga sanggol habang nakataas pa rin ang kanyang palakol na nakatutok kay Jer Lamarel. Sinabi ni Jer Lamarel na hindi at siya ay isang takas at may mga mas mahahalagang bagay pa siyang gagawin sa ibang lugar. Sinabi niya na ang mga sanggol ay dapat manatili kay Baba Voss habang sila ay lumalaki. Sinabi ni Jer Lamarel kay Baba Voss na alagaan silang mabuti. Pagkatapos ay binigyan niya si Baba Voss ng isang susi para sa isang kahon na nakatago sa isang kuweba sa ilalim ng talon. Dapat itong buksan kapag sila ay 22 taong gulang na o kung sila ay nasa sapat na gulang upang makaunawa. Nagtanong si Baba Voss tungkol sa nilalaman ng kahon. Sagot ni Jer Lamarel, nasa loob nito ang kaalaman kung paano magsisimula ng bagong mundo. Isang daigdig na mas maganda pa kaysa sa mundo ng kanilang mga ninuno. Sinabi ni Jer Lamarel sa mga sanggol na magkakasama sila balang araw at pagkatapos ay hinalikan niya sila. Pagkatayo, sinabi niya kay Baba Voss na pangalanan ang mga sanggol bilang Haniwa at Kufon para makilala niya sila pagdating ng araw. Tinanong ni Baba Voss kung kailan sila pupunta kay Jer Lamarel. Sinabi ni Jer Lamarel na lahat ng sagot ay nasa kahon. May mga itatanong pa sana si Baba Voss pero nagmamadali nang umalis si Jer Lamarel. Lumipat ang eksena kay Getterbox na narinig ang pagtawag ni Baba Voss kay Jer Lamarel. Lumapit siya sa kanyang tita Soterbox at sinabi nito ang kanyang narinig. Ipinagpatuloy nito na ang ginawa ni Baba Voss ay dapat sabihin sa mga otoridad. Sumagot si Soter na malayo sila sa mga nagtataguyod ng batas. Si Baba Voss ang batas sa kanilang lambak at hindi sila dapat mangahas na pakialaman ito. Nakipagtalo si Getterbox na si Baba Voss ay hindi batas at ang Diyos ang batas. Sumagot si Soterbox na marahil ay malayo rin sila sa Diyos. Pinaalala ni Getterbox kay Soterbox na si Paris at Baba Voss ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ina ng hadlangan nito ang pagsapi ni Baba Voss sa kanilang tribo. Nasa kalaunan, si Baba Voss na isang estranghero ay naging pinuno pa ng kanilang tribo. Bumalik si Baba Voss sa kanilang kubo na karga-karga ang mga sanggol. Nagtanong si Magra tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanya ni Baba na si Jer Lamarel ang nangyari. Pumunta si Baba Voss sa talon. Dahan-dahan at maingat niyang inakyat ang nakapalibot na mga bato. Hinahanap niya ang kahon na sinabi ni Jer Lamarel. Natagpuan niya ito sa ilalim ng isang kuweba. Samantala, pumunta sina Getter at Soterbox sa kagubatan. Nakipagkita sila sa isang shadow. Gusto ni Soterbox na suhulan ang shadow upang tiktikan nito si Paris na pinaghihinalaan niyang isang mangkukulam. Sumang-ayon sa kanila ang shadow. Tinanong ni Soter kung ano ang ibabayad nila sa shadow, ngunit iniwan na sila nito. Binubuksan na nina Baba Voss at Maghera ang kahon. Ang unang bagay na nakuha nila ay isang laruang bangka. Nagtataka si Magra kung ano ito. Sinabi sa kanya ni Baba Voss na ito ay isang laruan lamang. Pumasok si Paris. Natigilan si Magra kung bakit nandoon siya. Sinabi sa kanya ni Baba Voss na gusto ni Jer Lamarel na naroon si Paris. Ipinagpatuloy nila ang pagsuri sa laman ng kahon. Sa loob nito ay may mga mensahe at mga aklat. Nang maamoy ang isang aklat, sinabi ni Baba Voss na gagawa sila ng bagong mundo mula sa balat ng punong kahoy. Ipinaliwanag sa kanila ni Paris na mga libro iyon. Pagkatapos ay may lumitaw na shadow sa likuran niya. Nakikinig ito sa kanilang usapan. Ipinaliwanag pa ni Paris na makapangyarihan ang mga libro. Ang lahat ng sinaunang kaalaman ay nakalagay dito. Naalala ni Baba na inutusan sila ni Jer Lamarel na maghintay ng 12 tag-araw bago nila ibigay ang mga libro sa mga bata. Sinabi ni Paris na naniniwala si Jer Lamarel na ang mga sanggol ay maaaring may kakayahang makakita. Nanindigan si Magra na hindi mahalaga kung ano ang paniniwala ni Jer Lamarel.
at maaaring hindi isinumpa ang kanyang mga sanggol. Lubos na hindi sumasang-ayon si Paris sa kanyang pagpili ng mga salita. Pumagitna si Baba Voss at sinabi na hindi pa rin nila tiyak kung nakakakita ang mga sanggol. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Pagkatapos ay sinabi ni Magra kay Baba Voss na ilibing ang kahon, at na hindi nila dapat pag-usapan ito hanggang sa dumating ang 12 tag-araw. Pagkatapos ay umalis ang Shadow. Naramdaman ito ni Paris at binalaan si Baba Voss tungkol dito at umalis. Tiningnan ni Baba ang sulok kung nasaan ang Shadow. Bumalik si Getherback sa kagubatan upang tingnan kung may mensahe para sa kanila ang Shadow. Binigyan siya ng Shadow ng isang mensahe. Kaagad niyang binasa ito. Sinabi niya kay Sotherbacks ang tungkol sa mensahe at hindi ito naglalaman ng anumang bagay na magagamit nila laban kay Paris at Baba Voss. Malinaw na inilihim ng Shadow sa kanila ang narinig nito. Ang Shadow pala ay si Bowlion. Siya ang anak ng Prestes at isang tapat na mandirigma kay Baba Voss. Kinampihan pa niya ito ng pangunahan ng kanyang ina ang karamihan para kunin si Magra. Ang mga sanggol, sinabi rin ng taksil na Getherbacks kay Sother na mayroon siyang ibang plano para ipaalam sa iba na may mga mangkukulam sa kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng mga mensahe na nakalagay sa mga bote na ipapaanod niya sa ilog. Gagawin niya ito 3 beses sa isang araw. Habang ang iba ay abala, si Getherbacks ay matyagang ginagawa ang kanyang bagong libangan sa paggawa ng mga mensaheng nakalagay sa mga bote. Nilapitan siya ni Baba Voss, nagmamadali niyang itinago ang kanyang mga gamit, ngunit sa kasamaang palad ay naapakan ni Baba Voss ang ilang mga plastik na bote na nakakalat sa lupa. Naalarma nito si Baba, sinabi ni Baba Voss kay Getherbacks na nararamdaman niya na may isang taong nag-eespiya sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinagot ni Gether na wala siyang alam. Sinabi ni Baba sa kanya na hindi lihim na sila ay nagsasalita ng masama laban sa kanya, sa kanyang pamilya at sa mga malalapit sa kanya. At kung may nag-espiya sa kanila, dapat alam ni Gether kung sino sila. Tinapik ni Gether ang kanyang likod at sinabi sa kanya na hindi niya alam ang tungkol dito. Hinawakan ni Baba Voss ang kamay niya. Sinabi niya kay Gether na palagi siyang bukas para kausapin kung may makikipag-usap sa kanya ng patas, ng harapan. Pero kapag nalaman niyang may nagsasalita tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya sa likod niya, tiyak na makakarap nila ang isang lalaking katulad niya noon. Sinabi rin sa kanya ni Baba Voss na hayok siya sa dugo at sa paghahasik ng lagim. Pagkatapos ay inamoy at dinilaan niya ang sugat ni Gether. Ang traidor ay halatang takot, nalipat ang eksena sa mga witchfinder. Nagtatanong sila tungkol kay Jerlamarel at sa kanyang mga anak. Isang matanda ang sumagot na wala silang alam. Tinusok ni Tamakti John, ang witchfinder general, ang mga tainga nito gamit ang matalas na bagay. Napaiyak ang matanda sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay sinabi ng isang mensahero kay Tamakti John na inutusan siya ng reyna na mag-ulat. Nagpaabot ng mensahe si Tamakti John kay Reyna Sibetkin. Binasa ito ng isang Lord Zack para sa reyna. Muling binasa ng reyna ang mensahe at nalaman niyang hindi ito binasa ng Lord sa kanya ng husto. Dahil dito ay inakusahan niya ito ng pamimeke at pinatay. 3 taon na ang lumipas. May napansin si Magra sa mga bata at gusto nitong malaman ito ni Paris. Nalaman nilang madaling mahanap ng mga paslit ang kanilang laruan kahit saan nila ito ilagay. Maaari rin nilang ibigay ito sa isang tao nang hindi sila hinahawakan. Natakot si Magra tungkol dito, si Baba Voss ay sumali sa pag-uusap sa pagsasabing alam na niya na nakikita ang mga paslit. Sinabi sa kanila ni Paris na totoo ang sinabi sa kanila ni Jerlamarel, at na ang mga bata ay ang simula ng isang bagong mundo. Gusto rin niyang malaman ng ibang miyembro ng tribo, hindi sumasang-ayon si Magra. Sinabi niya na binansagan na sila ni Getherbacks at Sotherbacks at kanilang mga kaibigan bilang mga mangkukulam base sa kanilang sitwasyon. Paano pa kaya kung malaman nila ang kakayahan ng mga paslit? Iminumungkahi ni Magra na itago ang katotohanan. Sa kabilang banda, naalala ni Baba Voss ang sinabi ni Jerlamarel na 12 tag-araw. Iminungkahi niyang huwag magsalita hanggang sa dumating ang sandaling yon. Idinagdag ni Magra na dapat silang mamuhay ng nakapikit hanggang sa dumating ang araw na yon. Dumating ang ika-12 tag-araw. Tuwang-tuwang lumapit si Paris kay Magra. Sinabi niya sa kanya na nakapaghanda na siya ng mga regalo para sa ika-12 kaarawan ng kambal kinabukasan. Si Magra ay tahimik at tila walang pakialam. Pagkatapos ay sinabi niya kay Paris ang desisyon nila ni Baba Voss na huwag ipaalam sa mga bata tungkol sa kahon na iniwan ni Jerlamarel para sa kanila, magpakailanman. Natulala si Paris. Hindi niya gusto ang ideya. Pinapaalam niya kay Magra na mahigpit niyang tinututulan ang kanilang desisyon. Nanindigan si Paris na dapat sundin ng mga bata ang gusto ni Jerlamarel para sa kanila.
Nangangatuwiran si Magra na ang kanyang mga anak ang posibleng masunog hanggang sa mamatay kung malalaman ang kanilang mga sikreto sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga libro. May mahalagang punto din si Paris. Sinabi niya na ang mga bata ay dapat maging handa sa kung ano ang hinaharap para sa kanila. Baka sakaling matunton ang kanilang lugar. Idinagdag niya na ang mga bata ay dapat matuto mula sa mga aklat ng kaalaman at ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanila sa hinaharap. Nang akmang lapitan sila ng mga bata, pinaalis ni Magra si Paris. Palihim na tinawag ni Paris sina Haniwa at Kofon sa bisperas ng kanilang ika-12 kaarawan. Binigay niya sa mga ito ang mensahe kung paano matutong bumasa kasama ang ilang libro para matutunang magbasa. Tinanong ni Haniwa kung saan nanggaling ang mga ito. Sagot ni Paris na galing ito sa tunay nilang ama na si Gerlamarel. Hindi iyon nagustuhan ni Kofon. Mariin niyang sinabi na mayroon na silang ama at hindi na nila kailangan ang isa pa. Sinubukan ni Paris na ikwento sa kanila ang tungkol kay Gerlamarel, ngunit ayaw itong marinig ni Kofon at umalis. Si Haniwa naman ay kinuha ang mga tagubilin mula kay Paris habang paalis. Mukhang interesado ito, pinag-usapan nina Haniwa at Kofon ang nangyari. Pumayag si Kofon kay Haniwa na basahin sa kanya ang mensaheng iniwan ni Gerlamarel para sa kanila. Habang binabasa ito ni Haniwa, naglalaman ito ng pangkalahatang ideya ng kung ano ang mundo bago ang kanilang panahon. Sinabi nito na ang mga tao noon ay karaniwang may mga kakayahan sa paningin. Ginamit nila ang kakayahang ito kasama ng kapangyarihan ng kanilang pag-iisip upang sakupin ang mundo. Pinagpatuloy niya na ang mga makina ay umiiral noon, na ang mga tao ay naglakbay sa mundo at maging sa labas nito sakay ng mga higanteng sasakyan. Narinig ito ni Baba Voss. Ipinagpatuloy ni Haniwa ang pagbabasa na ang kakayahang makakita ay maaaring inalis ng Diyos mula sa mga tao upang sagipin ang mundo sa ganap na pagkawasak. Matapos ng napakaraming taon, ang kakayahang makakita ay unti-unting ibinabalik at ibinibigay lamang sa ilang mga napili. Sinabi rin sa liham na si Gerlamarel ang kanilang ama at ipinasa sa kanila ang kakayahang makakita at tungkulin nilang matuto mula sa mga aklat. Nag-iwan din siya ng mga tagubilin kung saan sila pupunta pagdating ng panahon. Pagkatapos ay bubuo sila ng isang bagong mundo ng magkasama. Tinawag ni Baba Voss si Paris at tinanong ito. Ipinangatuwiran niya kay Baba na napakaraming bagay ang ginawa ni Gerlamarel para sa kanila, na iniligtas niya sila ng maraming beses. Mula sa isang oso, sa mga witchfinders sa pamamagitan ng paggawa ng tulay at ang pagdala sa kanila sa isang santuaryo kung nasaan sila ngayon. Hinihikayat ni Paris si Baba Voss na hayaang matuto ang mga bata. Hayaan silang matuklasan ang katotohanan at hayaan silang pumili sa anumang desisyon na kailangan nilang gawin para sa kanilang sarili sa hinaharap. Sumasang-ayon si Baba Voss sa kanya. Iminumungkahi ni Paris na hindi nila ipaalam kay Magra ang tungkol dito dahil tiyak na hindi niya ito magugustuhan. Kaya, si Haniwa at Kofon ay palihim na nagbabasa ng mga libro. Pumili sila ng lugar malapit sa talon para walang mga sentier, ayura at presets na makarinig sa kanila. Ang eksena ay lumipat sa isang batang babae na nahuhugas sa ilog. Natagpuan niya ang isa sa mga plastik na bote na hinayaan ni Gatherbacks na dalhin ng agos ng ilog. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito at ang mga susunod pang episodes, ay paki-subscribe po sa channel natin para ganahan po tayong gumawa ng video hanggang sa katapusan sa Season 3 po. Maraming pong salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode.